Roll call. Roll call ka muna. Roll to order. Panginoong Diyos, itinataas ang iyong pangalan. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Mga bayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Thank you so much. Madam Secretary, do we have a quorum to transact official business? Kindly roll the call. Good morning, Mr. Presiding. The member of the Sangguniang Bayan, Jonathan P. Chua, Michael L. Jordan, Present. Fred A. Gatungay Jr., Arsani K. Bernardo, Nina P. Sahibol, Justado A. Pinson, Arnold B. Galan, Jonathan G. Ong, JC G. Galang, and Shera P. Reyes. And the Prime Presiding Officer, Honorable John I. Herman. Madam Secretary. How many members are present? There are 10 members of the Sangguniang Bayan. So we have 10. Our session is continued because we have a quorum to transact official business. Okay, letter F, privilege and question hour. Sakit ang ulo ko. Pinamahan ako ng suntok talaga. Privilege. Reading pa. Reading. Our reading and consideration of the minutes of the previous session, sir. For approval na lang po ito. Ano po, pakibasa po. Nasa GC. Nasa GC, kasi may mga suggestions doon, ako. Na-add na, yung nirequest niya ang chair pero may bisita siya. Okay, so yun lang naman po. Sige. Councilor, Gatong guys, sir, do you have any comment on that? Ayun sa minutes. Ano tayo? Wala pa, hindi pa. Kung may comment ka po, wala. Napasok lang po na. Napasok pa rin. Sige, sige. Sige po. Councilor Jordan. Good morning po. I move the minutes of the 88th regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Soprano Española held on October 7, 2024 at the session hall of the Sangguniang Bayan, Soprano Española, Palawan be adopted. Okay, that's been moved and duly seconded. The minutes of the previous session is now adopted. Sa letter E, reading and consideration of the minutes of the previous. Letter F, nawawala talaga ako. Mukhang natamaan ako ng ano. Okay. Nalagay yung ulo ko. Okay. Letter F, privilege and question hour. Kailangan ko na magkaso nito. Bira. Sobrang pagkalog. Okay. Yes, Councilor Gatungay, sir. Kindly. Thank you very much, Yes, Mr. Presiding. Okay. Mga kasama, karamay na yung microphone. Gusto ko malakas. Yan. Yung parang nag-awit. Mr. Presiding, allow me to read. Gusto ko lang po mabasa po sa ating Sangguniang Bayan. Sayang po wala po yung ating presiding officer. Kasi mga nakaraang sesyon po, may mga bibitaan po tayong salita na hindi lingid sa lahat. Ay parang kuro-kuro natin. But ngayon po, nag-search po tayo. May nakasama po tayo nag-search para po sa legal visit po natin para dito po sa ating sesyon. At kasama po yung ating concern about doon po sa pag-deny ng ating presiding officer sa ating travel order. Ulit po kayo. Good morning, sir. Thank you very much, sir. Good morning. Salamat po. Acknowledge po natin yung pagdating nating pulis. Thank you so much po. Medyo nagkagulo kanina, nasuntukan ako, kaya salamat po na andyan kayo. Opo.
Okay, Mr. Presiding Officer, basahin ko na lang po. Sige po, sir. Tapos after mamaya ng pagbasa ko ng kung mayroong mga complaint and addition and mayroong mga complaint, pwede naman po pag-usapan ko natin. Okay, the legal basis for the Vice Presiding Officer duties and responsibilities as well as the potential consequences of high refusal to sign orders can be found in the following. Number 1, the Local Government Code of the Philippines, Republic Act 7160. It outlines the powers, function, and responsibility of local official, including the presiding officer. Number 2, implementing rules and regulation. There's regulation provide specific guidelines on how the provision of the local government code are being implemented. And number 3, ito po yung SB rules po natin. The Sangguniang Bayan have its own internal rules that govern the conduct of its member, including the Vice Mayor. Number 4, rules and regulation. Ito po ay sa ating Civil Service Commission. Memorandum Circular number 115, that's 2017. The CEC is the government agency responsible for overseeing the civil service system. Its rules and regulation may also to local government official, including the Vice Mayor. And number 5, Penal Code of the Philippines. This code contains provisions on various crimes, including those that may be relevant to the Vice Mayor's action, such as neglect of duty, abuse of authority, and malfeasance of misfeasance. Article 187, refuse to sign, a public officer perform official duty. If the Vice Mayor refused to sign the travel order because the Mayor refused to sign his own travel order, this is a clear violation of his duties and public official. The Vice Mayor has a duty to perform his duty faithfully and diligently, regardless of the action of the Mayor. Meaning to say, Mr. Presiding, gaya ng sinasabi ni Presiding Officer nakaraan, hindi siya pinipirmahan ni Mayor, kaya hindi niya rin pirmahan yung sa ating Yes po. travel order is mali po yun. The Local Government Code of the Philippines clearly assigned the authority to approve travel orders for Sangguniang Bayan members to the Vice Mayor. The Mayor's not approve of refusal and signing his own travel order is not relevant justification. Hiwalay po tayo doon sa kanilang problema. It is important for the Vice Mayor to understand and fulfill their responsibilities according to the law, regardless of any action taken by the Mayor. So, Mr. Presiding, is one part po ng doon po sa travel order na kinukan po natin, kinukontest po natin. May mga travel na po tayo na ilang beses na tayo nagbalik ng Puerto, but hindi po tayo pinipirmahan po ng ating Vice Mayor dahil hindi rin daw po pinipirmahan ni Mayor ang kanyang travel order, which is a separate dahil sa ating Mayor po ay executive, tayo po dito sa Sangguniang Bayan ay legislative, magkaiba po tayo doon sa problema nila. Yes po. So kung may mga katanungan po doon, Mr. Presiding, sa one part ng aking binasa, baka pwede na po magtanong iba. Kung may karagdagan, may tanong, pwede po nating i-gather. So, But kung wala na, any question po regarding doon sa sinabi? Presiding, Okay. only privilege speech yan. Hindi na natin pinag-question yan, hindi na natin pinag-debatihan yan. Kung ano yung gusto nang Tuloy, ipa-update sige. sa parating, pagkaalam ko kasi, kaya minsan humahaba tayo. Yung privilege speech, pinag-debatihan pa natin. Privilege speech yan, karapatan ng isang kunsihan. Kung ano ang nais niya ibabot, hindi na po natin debatihan yan o tanong. Kung gusto man natin alaman yan, mag-search tayo tungkol sa bawang function na wag isa sa. Yes. Gusto ko rin ipaalala, no? And ang ating privilege po ay dalawa po yan. Hindi naman po privilege, kasama po yung question hour dyan. Kaya nga po entertain natin, sabi niya, kung may gusto magtanong, magkaragdagan o kaya mag-react para malinaw po natin yung mga sinasabi. So, yan po, sabay po yan ang privilege and question hour. Sige, tuloy mo, wala siyang tanong. kaya nga po sinasabi ko po, Mr. Presiding, baka may karagdagan sila, must be there na perfect and kung mayroong pagkakamali, makapan din po. Kasi Yes, hindi po. naman tayo naman is perfect. Sige po. So sa pangalawang part ko po, Mr. Presiding, about adjourning po ito, Mr. Presiding. Adjourning special session and start and regular session at the same day is generally legal. May mga provision po na nabasa nakaraan si SB Bat
sinusi po natin ito, pinahanap po natin yung batas na to. The legal basis for this practice can be found in Constitutional Provision, Article 6, Section 15 of the Philippines Constitution, provides that Congress shall continue once every day or the fourth Monday of July for its regular session unless a different date is fixed by law. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng yung nakaraan kasi mayroon kang nagtataas ka ng kamay, hindi po natin siya matapos dito dahil same regular session po siya. But sinasabi po dito kapag special session and regular session, pwede po at nakalagay po dito. This provision implies that special session be called anytime and its duration is not explicitly limited. It also suggests that the legislature has the flexibility to schedule session as needed, including the possibility of adjourning a special session and starting a regular session on the same day. Ibig sabihin, yun na po yung sinasabi ko, Mr. Presiding. Even this provision does not directly address the specific practice. It provides general framework that allows for flexibility as scheduling session and support the idea that the legislative has the authority to determine its own procedure. The Local Government Code of 1991 grants Sangguniang Bayan the authority to convene and adjourn its session, including special session. Section 174 of the Local Government Code, even the section does not directly address the specific scenario. It establishes the authority of the Sangguniang Bayan to convene and adjourn session and the requirement for a quorum to be present. Legislative power and discretion. Legislature have a broad discretion in determining their own procedures, including the scheduling and conduct of sessions. This principle is often rooted in constitutional provision granting legislative bodies the power of make laws and regulation their own proceeding. If a presiding officer walk out, ito na po Mr. Presiding, medyo makalang tayo sa nangyari nakaraan. Ito, lang po ha, gaya ng sinasabi ko, ulitin ko lang sa bati. Hindi tayo perfect, but ito ay nabasa po natin na ilagay po natin. If the presiding officer walks out of session because he doesn't like what is being said, it can have negative implication for the decision-making process and the credibility of the officials. Number one, lack of professionalism. Isa po yan sa mga nangyari sa atin. Leaving a session simply because of disagreement can be considered unprofessional. A presiding officer and expected to be neutral and open different perspective even if doesn't like them. Yun, malinaw po Mr. Presiding, our presiding officer is neutral. Pakinggan yung both side and then legit ato the Sangguniang Bayan. Inability to manage debate. Avoiding debate or disagreement may indicate a lack of ability of the presiding officer to manage difficult situation. Demonstration of weakness. Walking out can be seen as demonstration of weakness or inability to face criticism. Possible effects, ito yung mga epekto po Mr. Presiding, if ever na nangyayari ito. Delay of disruption and the proceeding. Yung ating mga dapat pag-uusapan, madidili po. Maraming problema po yung ating bayan, madidili. Lack of quorum. Dahil hindi mag-attend, mag-alis na yung mga kasamaan, maiwan ng hindi na tayo quorum. Breakdown of discipline. So, nawawala po yung discipline natin pag nangyari ng gano'n. So, lahat po tayo dito, if ever man, ano man yung sagutan sana, nangyari na rin po ito sa atin, tuloy po ang session po natin. I-resist lang po siya, pwede siya i-resist ng 1 oras hanggang 2 oras para pero dapat ituloy decision because this is mandatory para sa atin. Walking out of unprofessional act and it's not a good conduct. A presiding officer should be a model of a good leadership and be prepared to face the challenge in his position. So maliwanag po Mr. Presiding, kaya kan nakarang session po Mr. Presiding, ako po talaga Mr. Presiding pag wala akong hawak na pwedeng supporting papers ay mahirap po talaga. So na-challenge po ako, pasalamat po tayo sa mga kagawad po natin na kung saan
ay naririgan po natin ng mga batas. Maganda po pala sa isang sangguniang bayan, sa atin dito. Tama yung nangyayari po sa atin, but hindi na tama po yung magkakasakitan po tayo dito. Lastly, Mr. Presiding, hindi ko na ito babasahin kasi mahaba masyado. Lastly, Mr. Presiding, I impose this na gusto kong ipaliwanag po ulit sa body. Hindi lang po sa kasama natin sa lahat po na ang majority po, nakausap ko po mismo yung ating DILG. Ang majority po talaga ay nasa batas po yan. If ever na magkaroon po ng dalawa, paulit-ulit na po ito, but kailangan po natin ipaliwanag. Kailangan po natin ng butuhan. So, if ever nanalo po yung one side, halimbawa sa kabila, nanalo ang one side, kikilalanin po yan ng presiding officer kahit sino po ang nanalo. Hindi po natin dito sasabihin na lamang naman kayo nang bahala, wala tayong magagawa. Hindi po yan. Hindi po yun nakalagay po sa batas po natin. Kapag nandito po tayo sa loob, lahat po tayo magkakasama, kilalanin po natin lahat. Even ako ng karaan, mayroon po akong pinapasok but hindi na materialize. Aminado po tayo, hindi nanalo. It's okay. Natural po yun sa atin eh. Bilang legislative officer, legislative body po ng Sangguniang Bayan, dapat po marunong tayong tumanggap at marunong po tayong mag-accept ng mga pagkakamali din natin. So Mr. Presiding, na malinaw na po doon sa aking binasa at nasaliksik po natin na sana mamulat po ang isa't isa. Sayang nga po wala si Presiding Officer. At ito, binasa ko ito hindi para mag-away, hindi makipag-away, kundi para malaman po natin ang katotohanan. Yun lang po, Mr. Presiding. Thank you very much po. Good morning everyone. Good morning. Thank you so much, gentleman from Panitian po. Sa inyo pong paliwanag tungkol sa mga batas natin. Nandiyan po yan sa RA 7160 and then yung mga DILG opinions po natin, nandiyan naman po. Sana po may lagay po natin, Madam Secretary, dun sa po ating archive para po may mabasa pagdating ng ating presiding officer, di ba po nating membro ng Sangguniang Bayan. So, na nga po, baka pwedeng mag-relinquish ng chair, Kagawad Gatungay. Privilege din po ako gawa ng mga nangyari sa atin. May I relinquish the chair to give way for myself to express also may kasi medyo masakit ang ulo ko. Kaya baka matanggal pag nailabas ko sa presiding. Ito po. Good po sa inyo lahat. Salita mo. Okay, Kagawad Hermine, proceed. Ako po ay magsalita in behalf of the local government ng Superior Española at ng Sangguniang Bayan po. Dito sa privilege question hour, maglabas lang po ako ng aking salubin po. Ito na nga, nagpangabot na at ako po ay sinuntok ni SB Galan sa hindi ko alam na kadahilanan dahil ang kausap ko naman po dito ay ang ating pong konsehal na si Kagawad Chua. Kaya ito medyo masakit pa ang aking ulo at may dugo-dugo pa. O kaya Mr. Presiding, sobrang ano po ito, hindi na po ito maganda dahil umabot na po tayo sa sakitan. Alam ko po dito ay debate lang po tayo in words dahil ito po yung trabaho natin. Pero yung panununtok po ng ating kapwa konsehal, sa palagay ko po ay hindi na tama ng walang kadahilanan po. Dahil hindi ko naman po siya kasagutan. Ang nakasagutan ko po, pasensya na, inulit ko, si Konsehal Chua po. Dahil na-elect po natin siya bilang, magiging presiding officer po natin. At sinigundahan ko po, ang nag-elect po ay si Kagawad Gatungay. At mayroong karapatan naman po akong magsigunda. At siya po ay mayroon din naman karapatan mag-object. Nung nag-object po siya, Mr. Presiding, ako po ay nagtanong ng rason kung ano po ang kanyang objection, bakit po siya ayaw niyang mag-presiding, at ang sinabi niya po ay wala. At ang alam ko po, Mr. Presiding, siya po ang kausap ko talaga. At kung paano po sinuntok ako ni Konsehal Galan, ay hindi ko po alam dahil hindi naman po siya kasama sa aming pong discussions. Yun pa ang malinaw na naalala ko po, Mr. Presiding. Kahit na medyo nahihilo-hilo pa po ako, Mr. Presiding, dahil po sa pagkatama ko sa ulo, Mr. Presiding,
na ako po ay nasuntok po, Mr. Presiding. At sinuntok po talaga dahil sa walang kadahilanan. Kaya Mr. Presiding, dito po sa privilege and question hour, ako po ay umaapila kung bakit po Mr. Presiding nagkaganito at ako po ay humihingi ng tulong dito po sa atin sa sanggunian na para po ito ay hindi na maulit, no? Bigyan po natin ito ng karapatang kaukulang pansin na sana ay hindi tama na po ako ang suntukin. Sana po kayo po ay huwag na pong masuntok Mr. Presiding at ating mga kasamahan. Dahil ito po ay napakadelikado po ito. Itong panununtok po. Wala po nakalagay sa konstitusyon natin na ang isang konsehal na nagpapaliwanag at humihingi ng rason kung bakit ayaw po mag-preside. Suntukin mo po. Ano po ang rason doon? Dahil ako po ay naunawaan ko po. Kung meron pong objection, Mr. Presiding, dapat po ipaliwanag mo rin. Dahil nakalagay po nakaraan na tayo po ay may objection na tinatanong or na sinasabi. At ito po ay ipinapaliwanag natin. Kung mali po, wala pong problema doon. Pero kung tama naman po, dapat po ituloy natin. Kagaya rin po, Mr. Presiding, nang binanggit ninyo po, na kapag tayo po ay may objection, nararapat naman po na pakinggan. Dahil kasama po yan sa ating pagpe-present or sama po sa parliamentary procedure natin na kung mayroon pong objection o mayroon pang mga katanungan o kung mayroon pang mga issue, dapat po ipakinggan natin. Sumusobra na po ito. Mayroon po tayong video, Mr. President, Mr. Videographer. Hingi po ako ng video na ako po ay sinuntok ng ating pong kasamahan na si Konsehal Arnold Nukilgalan. Ayan po, Okay Mr. na. President. Maraming salamat po sa pagkakataon. Yan lang po ang aking masasabi. Sige po. Ako po ay magpaalam na rin kung mamaya na. Mamaya na lang po, i-adjourn natin. Sige. Alam po kasi masakit na po talaga ang ulo ko. At siguro kailangan ko po siguro talagang magpunta sa ospital. Dahil ako pinapuruan nito, Presiding. Napuruan po ako ng susunod. Okay. Sige, Mr. President. Ako pwede masagot naman kung may... Slightly lang ha. Ito, paalala ko lang sa atin ha. I-relinquish mo na siguro natin ito. Balik mo muna. Okay, sige. I request my teacher. Sagutin ko lang yung gawan, no? Kasi ilang misis na ako sabi na ayaw ko. Di ba? Ikaw kasi pilit ng pilit. Parang, yan ang hindi maganda sa'yo ba? Nag-ano na tayo na hindi, pipilitin mo pa yung gusto mo. Okay na yun, Mr. Naintindihan ko na po. Naintindihan na kita. Huwag na natin papain kasi yung sinabi kong objection po, hindi nyo siguro na unawaan po. Kasi pag may objection kasi, tinatanong po natin yan kung ano yung rason. So yun lang po. Sige, Okay. basta yan lang sa akin. Wala ka po kasi binigay naman ng rason. Okay? So sige na po, okay na po. Naintindihan ko na po. So, thank you po. Tuloy natin, Mr. Presiding. Ano po? Sa privilege pa rin pa ba tayo? Sige po. Thank you. Gentleman from Interior po, I will po. Thank you very much, Mr. Yes, I recognize po. Doon sana, hintay ko sana doon sa other matters or announcement. But, siguro, I highly requested to the National Police natin in every session, before we start the regular or special session, baka pwede mag-request doon sa mga uniform personnel natin to avoid unnecessary hindi maganda, mga unethical is natural, but yung magkaroon na ng body contact para hindi na maganda, being as honorable, So, yun lang po, kindly take it note, ma'am, na mag-request tayo in every regular and special session of our Sangguniang Bayan. Sige po, Mr. President. Yeah, thank you, gentleman from Interior po. Your suggestion is highly recognized po. Thank you so much nga mula sa ating pong mga kapulisan po. Photo record po na nandito po sila. And then kung yung suggestion nyo po, i-ano rin po natin, secretariat. Pwede po na maghingi rin po tayo ng assessment sa ating mga. So, ano po? Kahit na talaga. Sige. Ituloy po natin.
Okay. Sa privilege, meron po kayo? Wala na? Wala na po ba? Mag-avail ng privilege and question hour po? If there is none, we will continue to letter G, first reading and referral of the proposed measures and communication, number 1. Can you read, Madam Secretary? Medyo nasusuka ako, siguro nasakit. Okay, number 1, communication from Municipal Mayor Abner Falcon Disorio requesting for legislative action on the following measures. A. Passage of ordinance creating the position of Bookbinder 3, Administrative Assistant 1, SG 7 under the Municipal Accounting Office and appropriating funds thereof. Passage of ordinance. This is referred to committee on judicial rules. Sa Ways and Means, about creating positions po. Tama? Creating positions. Letter B. Passage of resolution adopting the 2025 to 2023 Gender and Development Agenda of the Municipality of Socorro, Española, Palawan. Passage of resolution adopting gender referred to committee on gender, women's and family. Tama ba? Sa gender and development agenda. This so women and families. Gender. Referred to committee on women's and family. Sige lang po, kaya pa naman. Sige. Nahihilog na po ako talaga. Tinumahan po ako rito sa ulo. Parang nagpukul ba? Malaking bukul ata no? So, okay. Passage of resolution endorsing the programming of 20% development fund. Referred to committee on finance and appropriation. Letter D? Letter C? Hindi, letter C. Finance na. Okay. Consideration and approval of local expenditure program for 2025 amounting to 319,396,637 pesos. Refer to Committee on Finance. Number 2, communication from Margie Ondong, Board Secretary 4, returning the Ordinance 285, Series of 2024, Municipality entitled The Listing Barangay Security Insurance and Service Improvement System of the Municipality, providing funds therefore and for other purposes with attached local opinion from the Provincial Local Legal Office for information and appropriate action. Ikaw magbasa? Sige, basahin mo. Oo. Refer ko na lang. Refer to committee on rules, laws, good government, and public service. Number 3, what? Communication from Ms. Margie G. Ondong, Board Secretary 4, regarding the Ordinance Number 268, Series of 2023 of the Sangguniang Bayan ng Socorro, Española, entitled Redefining the Provision of Local Ordinance Prohibiting the Consumption of the Intoxicating Drinks, Liquor, and Cigarettes of Minors, updating the Corpus Municipal Ordinance Number 1995-08, otherwise known as an ordinance restricting the sale of liquor or other intoxicating drink to minor and student 18 years old and below within the municipality of Socorro, Española, Palawan, with the attached legal opinion from the Provincial Legal Office for information and appropriate action. Refer to Committee on Health. It's about liquors and intoxicating drinks. And then committee report. Committee report number -22/12, the Committee on Health. Thank you very much, Mr. Presiding. Committee report number 2024-12, submitted by Committee on Health and Social Services. Subject, proposed ordinance granting health benefits to all NGO employees of Socorro, Española and appropriating funds thereof. For the presiding officer, the committee to which the above cited measure was
referred to consideration had already done. The same thus would like to present and finding and recommendation with the following justification to it. Number 1, that there a proposed ordinance granting health benefits to all LGU employees of the Soprano Española and appropriating funds thereof. Number 2, that providing health benefits contributes to employees' moral, productivity, and retention, ultimately enhancing the overall efficiency of the local government. Number 3, that granting health benefits to LGU employees is the compliance with the relevant laws and regulations such as local government code of 1991 and Civil Service Commission rules. Number 4, that the committee had sought the approval of the mayor relative to the needed funds. And number 5, the proposed ordinance intended to cover 40%, ma'am, 40%, ma'am. Yes, sir. 40%. 40%. 40% of the remaining balance of hospital bills after the deduction of benefits from other agencies. Findings and recommendation. In view of the foregoing, the committee finds that approving this measure conforms with the municipality's goal of promoting health and welfare of its employees. Wherefore, the committee recommends for the approval of the request to the grant health benefits to all LGU employees of Soprano Española and appropriating funds thereof to be calendared for second reading and next regular session. Prepared by yours truly, Concord, Honorable Justado Dickinson, Honorable Nina Saibol, Honorable Michael Jota, Honorable Arias, member. So, any comments or amendments regarding the committee report number -2024-12? Mr. Presiding, kung walang may paliwanag po, may additional akong paliwanag po. Sige. Ang ginawa po natin dito, Mr. Presiding, for the long time na naging bayan po yung Soprano Española, karapatan, kung na rin po, deserve na rin po ng mga nagtatrabaho po sa ating bayan na magkaroon ng benefits po para sa health, hindi lang po yung ating mamamayan. Which is, Mr. Presiding, if ever, ginawa po natin ito ngayon, if ever kasi hindi natin alam yung panahon, alam ko naman ngayon na kapos po tayo sa budget, hindi muna siya mapunduhan, okay lang. Basta maipasa po natin ito dahil sabi ko nga po, deserve na po ng mga employee nagtatrabaho po sa ating bayan na magkaroon po sila ng health benefits po sa ating bayan. If ever hindi po mapunduhan ngayon ng taon, Mr. Presiding, para lang sa kalaman ng lahat, by next year, kung sakali mang next year na mayroon na tayong may pa na po yung ating munisipyo, hingin po natin kung sino man po ang mananalo at kung sakali man po palarin pa tayo muli ay hilingin po natin na mapunduhan na po ito. So hindi naman urgent, Mr. Presiding, pinasa lang po natin ito para lang po sa ating mga employees po sa munisipyo. Yes po. Any comments? Yes po. Councilor Galang, sir. Thank you, Mr. Presiding. Gusto lang natin ma-clarify kasi ang nakalagay dito all LGU's employees, including job orders ba and regular? Yes Yung po. benefits ba ng regular ay pareho rin doon sa mga LGU? Ano ba? Pag ano na dito kung 4% o 40% of the 40% po. kung same lahat. Lahat, pati dapat sa elected. Opo, lahat po na Tapos pantay lang po, hindi naman po natin sinasabi na isang taon nito maraming magkakasakit po sa atin. Alam naman po natin na limited lang po yan. And then yun na nga po, 40% kasi ang marami naman po tayong nahingi ng tulong, but I am totally experienced this na kahit na tayo nagkakasakit po ay kulang po talaga how much more pa po yung ating mga empleyado ng ating munisipyo. So after lahat po ng mabawas na dito, PhilHealth, yung kay DCE, ano pang program yung may bawas, last po yung sa atin. Kahit ano po, halimbawa kahit na 2,000 po yung sa kanya, basta 40% lang po yung ating ikikiter. Kung 10,000 po, 40% yung ating ikikiter. Gaya na sinabi ko po, hindi naman po isang taon ay 100 yung magkakasakit sa atin. Alam naman po natin yan. Thank you very much, Mr. President. Mr. President. Yes po. Clarification na kasi sabi ng proponent, kasama yung GO.
wala kasi sa batas natin na GO, parang empleyado siya. Pinagbabawal nga yan sa batas na mag-hire ka ng GO. No po. Pagka alam ko yung employee kasi, yung regular talaga siya na empleyado dito sa atin. Kasi yung GO, parang hindi siya, wala sa batas na employee talaga siya. Kaya nga parang bawal nga yan mag-ano ng GO, dapat niya, parang inaano nung time ni Duterte, bawal nga yung GO, dapat i-ano talaga sila, regular, di ba? Halos may nagpasa nga tayo na dapat yung GO, naka 6 months na ba yun, dapat regular na siya para maging empleyado na siya ng government. Paano natin sa bibigyan ng ganitong Pilipinas? Hindi po tayo tutol dito, gusto na natin alamin kasi baka pag-approve natin ito, pagka-alam ng GO, kasama sila yung pala wala sa batas natin. Babalik din po sa atin yun. Okay, Mr. Presiding. Yun nga po, Mr. Presiding, na dadaanan ko po yung kanyang, yung nadaanan ko po yung kanang po yan na bawal yung GO. Kaso, titingnan po natin, Mr. Presiding, yung pinaka mahirap po sa ating munisipyo, sa ating komunidad, ay yung mga job order po natin. So, next session, I promise na yung supporting papers about sa question ni Kagawad Arsani before natin po yung i-kuhan ko. Hindi ko na ready po. Okay. Mr. President. Meron po tayong supporting po doon. Sige. But nawala na po tayo sa Kagawad Arsani. Okay. Yes, Councilor Real. So doon na nga po Mr. Presiding, no? Tanong ko lang, bakit yung sa mga elected officials ba hindi pwede isama rin dito? Okay, Mr. Presiding. Actually, hindi lang siya naisama ba pwede naman po mag-avail yung ating mga elected official. Kasama po lahat. Kasama. Okay. Kaya po tayo nagkakaroon ng ganito, yung atin lang po ang nailagay ito, pero sa finalize po, kasama po yung ating mga elected official. So, any comments po regarding the committee report? Anyway, sa susunod pa po naman na mayroon pa namang reading tayo sa Business for the Day. So, siguro dalay mo na lang, Pansihal, yung mga natin na pwede pong yung mga bigyan yung mga GO natin. Pero tama nga naman na talagang hirap din yung mga GO. Kasi doon na lang kung pwede, okay naman po. Sige, Pansihal, kung wala na pong katanungan, kindly mo po. Any objection po? Wala na? If there's none, kindly mo po. Yun sa ating Mr. Presiding, medyo alam natin po yung batas, pero puso lang po ito para sa ating mga nagtatrabaho po dito para makapag-avail din. So, thank you very much, Mr. Presiding. I move that committee report number 2024-12, subject, proposed ordinance granting health benefits to all LGO employees of Soprano Española and appropriating funds thereof be adopted. Sige, saan mo nililid up to the committee report number 2024-12 is higher by enough. Thank you very much, Mr. Presiding. Committee report number 2024-24 with the Committee on Public Works. Wala po dito yung proponent. Next na lang natin. Si Co-Chairman. Okay, thank you. Kindly read po. Committee report number 2024-24 submitted by Committee on Road, Public Works, Transportation and Communication, and subject, proposed resolution requesting the municipal government through Honorable Abner Rafael N. Tesorio, Municipal Mayor to allocate funds for the rehabilitation of concrete road from National Highway to Soprano Española District Hospital. For the presiding officer, the committee prepared to consider the subject. Mr. was already done the same and would like to report its finding and recommendation with the following premises to it. Number 1, that the resolution was proposed requesting the local chief executive to allocate funds for the rehabilitation of concrete road from National Highway to Soprano Española District Hospital. That subject provincial road along Sitio Tagbabalat is in a condition that poses threat to the safety of the commuters and motorists using its pavements are cracked and protruding, which cause users to wait and take turn in passing through the said section of the road, since only the center is bearable passageway. That the road is crucial for local residents as it serves as primary access road to patients from other barangays traveling to Soprano Española District Hospital and Rural Health Unit for essential medical care. Further, it is the shortest route to take when going to school, such it is frequently used by the students from other northern barangays to Pulot National High School and also in going to Municipal Hall.
Number 4, that allocating funds for the repairs and of or improvement of exceeded of updating and upholding the comfort and convenience of the people. Findings and recommendation in consideration of the foregoing, the committee finds that proposed request for road rehabilitation is consistent with the aim of improving infrastructure, public safety, and healthcare accessibility in the municipality. Wherefore, it is recommended that the same resolution be passed and approved for second reading on the next regular session. Prepared by Honorable Arnold Bigalan, Chairman Committee on Public Works, Transportation and Disaster Risk Management, Concord. Yours truly, Co-Chairman, Honorable Jonathan T. Chua, Member, and Honorable Isdari Pinto, Member. Right? Any comments or amendments regarding the committee report? Ano na naman to? Rehabilitation of a concrete road. Kanino ba to? Wala na pala yung motor din. Baka siya siguro kay Consulan Galay. Naka-refer sa committee. Okay, move. Committee report number 2024-24 submitted by Committee on Public Works, Transportation and Communication be adopted. Committee report number -2024-64. No. Committee report number 2024-64 submitted by Committee on Ways and Means and Games and Amusement, subject consideration of the request for endorsement of Mr. Sonic Yuli for the cockfighting events 2 Cock Derby on October 12, 2024 and 3 Cock Derby on October 26, 2024. For the presiding officer, the committee entrusted of considering the above cited measure had already done. The same those would like to report its recommendation with the previously stated hereunder. Number 1, that Mr. Sonic Yuli, franchise holder of for cockpit operation, sold endorsement for his cockfighting events 2 Cock Derby on October 12, 2024 and 3 Cock Derby on October 26, 2024 at Red Phoenix Cockpit Arena, Pulong Shore, Soproño, Española, Palawan. Number 2, that cockpit operation is regulated in the municipality by Municipal Ordinance number 2020-185, which entitles franchise to conduct regular cockfights every Sunday and special cockfights not exceed 5 times in a month, provided no 2 permits shall be issued in one particular week. Number 3, that obtaining endorsement from the Sangguniang Bayan is a mandatory requirement prior to the event to ensure compliance with local rules and regulations. Number 4, that October 12 had already passed, those the requestee suggests to cancel the request, including that of the remaining event. Findings and recommendation. Foregoing considered, the committee recommends to file away the request subsequent to the withdrawal of the requester to be communicated by the Secretariat upon adoption of this committee report. Prepared by yours truly, Chairman Committee on Ways and Means and Games and Amusements, Concord, Honorable Jonathan J. Ong, Co-Chairman, Honorable Fred A. Gatugay Jr. and Honorable Johan I. Harmain, members. Any comments or amendments regarding committee report number -24-64? Thank you, Mr. President. Ano lang, kasi ang pagkakaalam namin parang October 27, not 26 po. Kaya kinansel na nga po. Cancel. Ayun. So, 26 na po. 27. 27 na. May Sunday yun, so nakaon na. So, nakalagay dito October 12, Recap Derby, October 27. 26 or 27? Kinansel na nila, 26. So, 27 na. Ano po kasi yung 27 Sunday, kaya baka magpapakay ko na po sila doon. So, wala na ito. Wala na po. Okay. Kinakansel na ito. So, okay na? Wala na po itong 12-26. Committee report number -24-64. So, any comments po? If there is none, kindly move.
I move committee report number 2024-64, subject consideration of the request for endorsement of Mr. Sally Culi for the fact-finding events program Kirby on October 12, Trigan Kirby on October 26, 2024 is adopted. Alright. So, any comments? If there is none, kindly, the committee report 2024-64 is hereby adopted. Let's proceed to letter I, calendar business. Letter A, unfinished business. From the previous administration, none. Yung sa ating previous session nakaraan, dito sa business for the day yun. Sige, nakalaan naka parang urgent measure ba yun? Ano lang na? Yung pinag-anohan natin, pinag-debatihan natin nakaraan. Oo, sa purchase of land. So, Madam Secretary, ano nangyari doon? Supposed to be nasa business for the day or sa previous? Di ba naka-first reading yung nakaraan, naka-refer sa committee? Tapos ni-request mo for isama siya sa business for the day pero na-deny ngayon kasi nag-action tayo. Naka-refer na sa committee, dapat committee report na yun siya. Kasi urgent measure siya, supposed to be, hindi na siya dumadaan sa committee, committee report, diba? Urgent nga. Yung certified as urgent, pag ngayon, pwede yun siya dadaan, hindi na dadaan. Pero nakalipas na po, kailangan dumaan na siya sa tamang proseso. Yung urgent kasi na sinasabi, request ng municipal mayor. Ano po ngayon, nag-request siya ng urgent, no need to committee report o direct na sa business for the day. Naka-report na sa committee, nakaraang session yun. Dapat i-committee report na yun ng committee ngayon. Hindi dapat, ano yun eh, nakapasok na siya sa, di ba nagbutuhan tayo? Nagbutuhan tayo eh. Nakapagbutuhan tayo na, may pasok na sa business for the day. So, ano presyo ng bali tungkol doon? Para marinig natin. Sa hindi para hindi na ito, siguro dito na lang tayo sa business order of business natin. Ito na lang, ito kasi yung guide natin na sinusundan. Siguro dito lang tayo para hindi tayo mapalayo. Kasi minsan nagdi-debate tayo na wala naman dito sa kalagay sa order of business natin. So, anong presyo ng bali? Ito lang daw. Ha? Hindi kasi na nakasulat na sa presiding kung ano yung iban. Yung mission na yun, hindi na insert. Ano? Sige. Para dito na tayo, dito sa order of business kasi naka-report na ngayon sa committee. Kung nakikita niyo po yung minutes. nandito nga po tayo sa unfinished business. Kaya nga, walang nakalagay na unfinished business dito. Kung titingnan mo po sa order of business, wala po siyang unassigned business. Unassigned business, none. From previous, none. Business for the day na po tayo. May business for the day tayo, pero itong creative position. So, from previous administration, from previous session, hindi nyo na-calendar, secretariat. May next na lang. Next na lang tayo. Committee report mo na lang tapos i-in-this quarter ko lang next Mr. Ma'am Secretary pa na lang. So, business for the day, second reading none.
Third and final reading. Draft ordinance number 2024-01, 301. Basahin mo. Draft ordinance number 2024 the position of project development officer, salary grade under the office of the Municipal Enterprise and Development Office, MIDO, Water System. Sponsored by Councilor Michael Orson. Any comments? There's none. The draft ordinance is available. C, unassigned business done. Letter G. Announcement and reminders. Mr. Presiding. About dito, Mr. Presiding, announcement na lang muna. Napakan na lang po ang sa ating secretary. Yung nangyari po ng regular session po natin nakaraan, may objection po kayo. So, totally hindi po siya legal na nakapag-object dahil may pan po kayo. So, pwede lang po siya natin gawin kapag ay special session po natin kung anong mangyayari po doon sa pagpatuloy yung session po nakaraan. Kasi sa kwan pala tayo nakaraan, saan pala po tayo? Unassigned business. Opo. Oo. So, panood sa ating secretary, bago po natin yun siya matakil ulit, special session po tayo. Dahil regular session po yun. Huwag na natin pa comment report kung mag-special session tayo para doon. Ha? Pwede naman yan kung gusto nyo pong magpa-special session. Anin tayo. Yung ating, sorry lang Mr. Presiding. Yung ating sinasabi po doon, hindi po tayo pwedeng magbalik ulit sa regular session para maikot po natin. Dahil hindi po pwedeng continue po tayo ng regular session na nanggaling sa, bawal po ang dalawang regular session, ipagsabay. Yes, sir. Pag special session nga po siya, pwede siyang isama doon ng one day. Nabasa ko po kanina. Yung kanina. So kapag parehas regular session, hindi po natin siya pwede ipasok din ulit doon sa regular session sa isang araw lang. Sige ba natin po tayo? Ano masasabi mo, Councilor Tonalo, sir? Kasi nakaraan nagsasabi ka na yung special session. Ano ba yun? Sabi mo? Sa matunayan mo? Section 53 sa local government code natin malinaw. Pakibasa mo. No session, sa ulo ko yan, no session, regular or special on a single day. Malinaw pati dito sa internal rules natin. Titignan mo yung internal rules. Maliban sa constitution, meron tayong internal rules. No regular session or special session shall be held in a single day. Section 6 sa internal rules natin. Malinaw naman. Okay na yun. Walang question doon. Yung sabi mo na special session ay kailangan in a single day yan, short. Ganito po yun, di ba? In a single day lang ang special session. Di ba walang quorum? Hindi mo siya pwedeng i-resist na mag-resume kasunod. Kailangan i-adjourn mo siya in a single day kasi hindi kayo nag-quorum eh. Ang pwede kasi isang i-resume, ano ba ngayon? Special session natin. Batas na lang po, batas. Kaya nga, malinaw doon. Doon sa section 53. Pinapaliwanag ko lang kasi sa ulado ko yan. Yung special session, special session natin ngayon. Walang quorum. Hindi mo siyang i-resist na mag-resume ka bukas. Kasi ang session, pwede mo lang siya i-resist. Bukas ang mag-resume bukas. Kung majority kayo na napag-usapan nyo na mag-resume kayo bukas. Pero kung walang quorum, hindi mo siya pwede i-resist at mag-resume kayo bukas. Malinaw po sa batas yan. Kahit titingnan mo po, basahin nyo yung section 53. Malinaw po yan. Yan po yung sinasabi ko. Yung may nagagatong kay kanya, tama naman yun. Malinaw din naman yun. Paano mo siya i-resume na wala nga kayong quorum eh? Matik adjourn yun. Adjourn session yung tawag doon. Sabi ko, Parang yung binabasa namin. maghahaba tayo dito sa... Sige na. Sa provision na sa pwedeng binasa ko kanina. Constitutional provision po. Yung So parang... kung isa-isahin natin at i-tackle po natin, dapat naka-on tayong lahat doon sa
ma-search po natin lahat, tayo lahat ay nag-search. But, maliwanag dito, Mr. Presiding, kung mayroon man po internal rules na binabasa si SB Bernardo, ito po yung binasa ko kanina po ay constitutional provision po. Yes po. Which is pwede. Nakalagay naman po. Constitution. Okay. Okay. So, ayan. Medyo pagka tinanong kita, Gawad, yung pa rin naman siguro yung babasahin mo sa akin, di ba? No to session in a single day. Ang nakaraan pa natin pag-uusapan yan. Yung sinasabi natin nakaraan, yung special session na hindi pwedeng i-adjourn. Hindi pwede, yung special session ay pwedeng i-adjourn kahit anong oras. Ang special session, hindi mo siya pwedeng i-recess sunod na araw kapag walang quorum. Kung may quorum, pwede yun. Kasi paano mo kasi i-recess na hindi nga kayo nag-quorum di ba? No need to, nakuha mo. Yung kung walang quorum, hindi mo siya pwedeng i-recess next day. Kung may quorum, pwede siguro kasi may pupuntahan kayo, may majority na pagkasunduan yun So wala pa rin, ganoon pa rin. di ba? Yun naman talaga yung totoo. Kasi mayroon man tayo na recess while waiting for the others. We're waiting for the others. So, ibig sabihin, antayin pa natin yung mga iba pa para makabuo tayo ng quorum. So, ganun yan. Sige. Mr. Presiding, last na lang. Apo. Naalala ko na yun. That is regular session. That time is quorum po tayo. Regular session po yung papasok natin. Na in-adjourn po natin yung special session. In-adjourn natin. Tama yung matik. I remember that na anong one. Basta yun na po. Nag-adjourn po tayo, quorum po tayo ng dahil regular session nandito na po. So, sige na. Okay na lang, Mr. Presiding. Basta quorum ako ng hospital. Pa-hospital pa ako. Sige. Thank you so much po. Yun na. Letter K, adjournment. Sa baka pwede pa bago natin yung ating order of business kasi kung titingnan natin yung mga signatories dito, baka hindi mo napansin. Hindi naman yung totoong andito Kung okay sa inyo kasi public document natin to. Nagpapatalit ka na pirmahan na ito, bakit papapalitan pa? Sino ba yung nagsekretary? Pakitalo nga kung sign niya ito. Kung Kanina, puti, huwag. ang sekretary naman natin si Sino ka nakasaya? Kulikan mo, di ba? Kaya nga, siya ang nag-sign. Siya na yung Ayan na ang minimili ko. Baka pinilit yung baro. Kung ayaw mo naman, ako na naman kumagawa. Wala mo sinasabing ayaw. Nililinaw lang natin. Parang galit ka na naman Wala mo sinabing ayaw. Sinasabi ko lang, tinatanong ko kasi hindi mo maano tong sign na ito. Sino-sino? Mr. Presiding, instead na palitan po natin, counter side ko lang po sa gilid. Kasi may form sa PPP Kenneth. So, Ma'am Policarpio na, sign niya. Ma'am Policarpio, tapos ipapalitan na lang ni Ma'am Bukayo po. Counter side po sa gilid, baka pwede. Diba, tayo naman po, parang ito, nag-dress naman tayo Counter side po sa gilid. Sige, diba mo. Okay lang. Tapos, hindi tayo labang sa batas. Yun naman ito to. Sekretary naman po natin si Ma'am Bukayo po. So, ito, presiding. Matik yan. Palitan na lang po. So, wala na? Ilan? Apo. Mr. Presiding, move to our regular session. Today's session is being adjourned and duly seconded. Our session is now hereby adjourned. Thank you so much.